Hello everyone, this is Teacher Juvie and I will be your guide for today's lesson. Sa araling ito ay matututunan mo ang pagpapakita ng basic na pagpaparami para sa bilang na 1 hanggang 10. Tingnan ang halimbawa sa ibaba at suriin natin kung paano ipinakita ang pagpaparami o multiplication facts. Suriin natin ang larawan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Una, ilang pangkat ng mansanas ang makikita sa larawan? Mayroong 5 pangkat ng mansanas. Ikalawa, ilang mansanas sa bawat pangkat? Mayroong 4 na mansanas sa bawat pangkat. Ikatlo, ilan lahat ang mansanas? Mayroong 20 mansanas. Ika-4, anong pamamaraan ang ginamit para makuha ang product o sagot? Maaari nating gamitin ang paulit-ulit na pagdaragdag at ang pamilang na pagpaparami upang mabilis nating malaman ang bilang ng mga mansanas. Narito ang repeated addition sentence. Ang bilang na ating paulit-ulit na pinagsasama-sama ay ang bilang na 4 at 5 beses natin itong kailangang pagsama-samahin. Kung isasali naman natin ito sa multiplication sentence, ang 5 pangkat i-multiply natin sa 4 na mansanas, ang sagot ay 20. Suriin pa natin kung paano ipinakita ang multiplication facts para sa bilang na 1 hanggang 10. Halimbawa, ang repeated addition na 7 plus 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 7 ay nangangahulugan na may 9 na pangkat na mayroong tig-7. Kung atin itong isusulat sa multiplication sentence, 9 na grupo o 9 na pangkat, imumultiply natin sa 7 bilang. At ang sagot ay 63. Isa pang halimbawa. Ang repeated addition na 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 ay nangangahulugan na 7 pangkat na mayroong tig-8. Ang katumbas ito sa multiplication sentence ay 7 pangkat, i-multiply natin sa 8 bilang, ang sagot ay 56. Ang repeated addition naman na 9 plus 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 9 ay nangangahulugan ng 8 pangkat na mayroong tigsisiyak. Kung isasalin natin ito sa multiplication sentence, 8 pangkat, i-multiply natin sa 9 na bilang, ang sagot ay 72. Subukin natin ang activity na ito. Gumuhit ng mga puso sa loob ng bawat kahon para ilarawan ang pagpaparami na tinutukoy sa multiplication sentence. Ang multiplication sentence na 7 times 7 equals 49. Kung ating ilalarawan ang pagpaparami ng 7 times 7, kailangan nating bumuo ng 7 pangkat na may tig-7 puso. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pangkat ng puso na may tig-7 puso. Ilarawan naman natin ang pagpaparami sa multiplication sentence na 8 times 6 equals 48. Kailangan nating gumuhit ng 8 pangkat ng mga puso na may tig-6 na puso sa bawat isang pangkat.
Okay, so ito ang tamang paglalarawan ng pagpaparami ng multiplication sentence na 8 times 6 equals 48. Upang masubok natin ang inyong kaalaman sa pagpaparami o multiplication, ibigay ang sagot sa mga sumusunod na pamilang na pangungusap. Ibigay ang tamang sagot sa multiplication facts na 7 times 9. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para isipin ang tamang sagot. Ang sagot sa 7 times 9 o 7 pangkat na may tig-siyam na bilang ay 63. Ano naman ang sagot sa multiplication facts na 4 times 6? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para isipin ang sagot. Okay, time's up. Ang sagot sa 4 times 6 o 4 na pangkat na may tiga-6 na bilang ay 24. Ano naman ang sagot sa multiplication facts na 9 times 6? Meron kayong 10 segundo para isipin ang tamang sagot. Time's up. Sagot sa 9 na pangkat na may tiga-6 na bilang ay 54. Ano naman ang sagot sa 9 times 3 o 9 na pangkat na may tig-3 bilang? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para isipin ang kasagutan. Okay, sagot sa 9 na pangkat na may tig-3 bilang ay 27. Ibigay ang sagot sa 4 times 9 o 4 na pangkat na may tig-9 na bilang. Isipin ang kasagutan sa loob ng 10 segundo. Ang sagot sa 4 na pangkat na may tig-9 na bilang ay 36. Thanks for watching this video. Hit like if you learned from this video and don't forget to subscribe on my channel. Thank you so much.